Matapos nang dala nila Zhang sa loob ng kuweba si Commander Liu, ay sinabi nito na kailangan nilang mag-usap ng seryoso, sinabi nga din niya na kailangang makinig ng mabuti sa kanya si Commander. At agad nga siyang sumigaw habang sinasabi na isang kaibigan o kakilala lang si Lu Shu, nagpaalam na nga din daw sila sa isa't isa dati nung nasa Tianjin pa sila, kaya wala sekreto o anuman na tinatago si Zhang patungkol sa ating bida. Hindi siya ang hari natin, wika pa nga niya. Pero mukhang hindi naman nakikinig si Commander Liu sa kanya, at ilang sandali pa ay sinabi nito na hindi siya naniniwala kay Zhang. Sinabi nga din niya na nagsinungaling na si Zhang sa kanya 23 years na ang nakakalipas, kaya malamang sa nagsisinungaling lang ulit siya ngayon, pero sinabi naman ni Zhang na nagsinungaling siya noon para sa kapakanan nila Commander Liu. Pero tinanong lang naman ni Commander Liu kung para sa kapakanan ba talaga nila ang ginawa nila Zhang, at kung alam ba niya ang naramdaman nila matapos ang insidenteng yun. 23 years nga ang nakakalipas, sa hall ng Imperial Dragon Guards ay sinabi ni Zhang na siyasatin nila ng mabuti ang kanilang mga sandata, dahil kailangan nilang magtungo ng Royal City ngayong gabi, upang tulungan si Gui Shu. Pero bigla siyang nakarinig ng ingay mula sa kanyang likuran, kaya naman agad siyang lumingon at dito ay nakita niya ang batang version na sila Commander Liu. Napabuntong hininga na nga lang din si Zhang at tinanong niya kung ano ang ginagawa nila dito. Sinabi naman ng batang Commander Liu na nais sana nilang bisitahin sila Zhang, pero mukhang paalis na naman daw sila. Agad namang naisip nila Zhang na ang misyon nila ngayon ay isang kalapastanganan at siguradong ikakagalit ng hari, at ang mga batang ito nga daw sa kanilang harapan ngayon ay bago pa lang, at higit sa lahat ay wala pa silang alam. Kaya mas mainam umano na wag na silang masali o damay pa sa gagawin nila, at sinabi na nga lang ni Zhang na may bagong misyon na binigay ang hari sa kanila. Kaya kailangan din nilang umalis kaagad. Tinanong naman ni Commander Liu kung kailan sila babalik, sinabi nga din niya na nais sana niyang ipakita kay Zhang ang progress niya sa teknik na tinuro nito. Pero humawak lang naman si Zhang sa kanyang balikat at sinabi na hindi niya kailangang mag-alala, sinabi nga din ni Zhang na madali lang ang misyon nila ngayon, kaya naman makakabalik din sila kaagad. Ilang sandali pa ay lumipad na sila Zhang at sinabi niya na kailangan na nilang umalis. Sinabi nga din ni Dong Ye na huwag silang liliban sa pag-ensayo, dahil titignan daw nila ang mga natutunan nila Commander Liu sa kanilang pagbabalik. Habang ang mga kasamahan nga ni Commander Liu ay sinasabi na hindi nila pwedeng biguin ang expectation ni Zhang. Ay iniisip naman ni Commander Liu na tila may kakaiba kay Zhang, sabay tanong sa kanyang sarili kung masyado lang kaya siyang nagiging sensitibo. Pero matapos nga daw ang insidenteng yun, ay galit na galit ang kanilang hari. Kaya pinakulong ng hari ang lahat ng mga inner hall guards. Agad ngang nabitawan ni Commander Liu ang kanyang sibat matapos marinig ang balita, sinasabi nga din ng mga kasamahan ni Commander Liu na imposible itong mangyari, dahil kahit kailan umano ay hindi magtataksil si Zhang. Makalipas naman ang ilang taon ay naupo sa trono ang bagong hari, at nag-umpisa ang bagong era sa Luniverse. Pero si Commander Liu ay palagi na lang naglalasing, at dito ay sinabi niya na isa siyang Imperial Dragon Guard, pero hindi niya naprotektahan ang hari. Hindi nga din daw niya alam kung ano ang nangyari ng mga panahon na yon, kaya naman naiiyak na lang siya habang paulit-ulit niyang sinasabi, na nabigo niya ang kanilang hari. Pero ang nagiging palaisipan nga daw sa kanya, ay ang walang pagbabagong nangyari sa capital kahit pa lumipas ang ilang taon, wala nga din daw siyang makita na bakas o palatandaan ng insidenteng nangyari. Hanggang sa ilang sandali pa ay bigla siyang napapatanong sa kung wala nga ba talagang nagbago sa Royal Capital, hindi ito tama, wika nga din niya, at mukhang nakalimutan nga daw niya ang pagtataksil na ginawa nila Zhang ilang taon na ang nakakalipas. Naalala nga niya na kakaiba ang kinikilos nila Zhang nang huli niya itong nakita, at maging ang hari umano ay hindi sinabi ang detalye patungkol sa kanilang pagtataksil. Kaya naman napapatanong siya kung parte ba ang lahat ng ito ng plano ng hari, at kung naramdaman o napag-alaman ba ni Zhang ang planong ito ng hari. Kung tinanong nga lang daw niya sila Zhang patungkol sa bagay na ito dati, ay malamang na hindi sana ganito ang nangyari ngayon. Agad nga din niyang hinagis ang alak, at muling tumulo ang kanyang luha, habang sinasabi na iba sana ang pangyayari o sitwasyon nila ngayon. Pero habang patuloy siyang umiiyak ay nakarinig siya ng boses, na nagsasabing kailangan niyang magtungo ng Nangang City, kung nais niyang makabawi at magbago ang lahat. Napapatanong nga siya sa kung sino ang nagsasalita, at sa paglabas niya ay nakita niya ang puppeteer, na sinasabing babalik ang kanilang hari, at ang kailangan niya lang gawin ay maghintay.
Hindi nga siya makapaniwala sa kanyang narinig, hanggang sa bigla na lang siyang nangiti nang malaman na babalik ang hari. Matapos nga daw ng pangyayaring yun ay ginawa ni Commander Liu ang lahat ng paghahanda na kailangan, para sa pagdating ng bagong hari at tulad nila Zhang ay naghihintay din siya. Kaya kahit ano nga daw ang sabihin ni Zhang ngayon, ay hinding-hindi na maniniwala ulit si Commander Liu sa kanya. Nauunawaan ko ang iniisip mo, wika naman ni Zhang, pero hindi nga daw talaga si Lu Shu ang kanilang hari, sinabi nga din niya na hindi siya magbibiro patungkol sa mga bagay na kaugnay sa kanilang hari. Kung ganon ay ipaliwanag mo sa akin kung bakit ka nandito ngayon, matapos kayong magkahiwalay sa Tianjin City, wika naman ni Commander Liu. Pero paulit-ulit na nga daw ang pagpapaliwanag ni Zhang sa kanya, sinabi nga niya na nadiskubre ng Blackwing Army ang kanilang pinagtataguan, at nang magtungo sila sa lugar na ito ay muli silang nagkita ng ating bida. Pero muli ay tinanong niya si Zhang kung bakit niya tinutulungan si Shu, sa pag-ensayo at training ng kanyang mga sundalo. At sinabi naman ni Zhang na halos mamatay na sila sa gutom nang muli silang magkita, at nais nga lang daw sana nila ng libreng pagkain mula sa ating bida bago magpatuloy sa paglalakbay. Pero matapos nga daw malaman ni Shu ang kanilang plano, ay inutusan niya si Heitan na agawin ang kanilang kinakain. Pero muli ay tinanong lang naman ni Commander Liu si Zhang, kung sa tingin niya ay sino ang maniniwala sa sobrang daming coincidence na tulad ng sinasabi niya, o aksidenteng pagkikita nila ni Lu Shu. Siguradong planado ang lahat, wika nga din niya. Kaya naman nasuka na lang ng dugo si Zhang dahil sa hirap paliwanagan ni Commander Liu. Pero kahit nasuka na nga ng dugo si Zhang, ay sinabi pa din ni Commander Liu na mukhang pinagdududahan pa din niya ang katapatan nito, kaya ayaw niyang sabihin ang totoo. At kung ganun nga daw ay kailangan niya lang magtungo sa hari o ating bida, at handa nga daw siyang maging alipin para mapatunayan ang kanyang katapatan. Habang lumilipad nga palayo si Commander Liu, ay napapatanong na lang si Zhang sa kung ano na ang dapat nilang gawin ngayon. Pero wala naman daw idea si Dong Ye, sinabi nga din niya na nagsinungaling na sila dati kila Commander Liu, kaya normal lang na hindi na ito maniwala sa kanila, parang drama nga din daw ang pagtatagpo nila ni Lu Shu, kaya mapagdududahan talaga sila. Ilang sandali pa nga ang nakalipas ay masyado ang pagmamakaawa ni Commander Liu sa ating bida. Paulit-ulit nga nitong sinasabi na gawin siyang alipin ni Shu upang mapatunayan ang kanyang katapatan. Habang si Shu naman ay napapaisip na lang sa kung ano ang nangyayari at kung bakit hanggang ngayon ay tinuturing pa din siyang hari ni Commander Liu, napapatanong na nga lang din siya sa kung ano ang ginawa nila Zhang na pagpapaliwanag sa huling chapter, dahil mukhang sinayang lang nila Zhang ang ating oras. Mayroong hindi pagkakaunawaan dito, wika naman ng ating bida, sabay sabi na ipapaliwanag niya ang lahat kay Commander Liu. Unang-una nga daw ay hindi siya ang kanilang hari, pangalawa ay hindi siya sang-ayon sa pagkakaroon ng alipin. Kaya naman napapatanong si Commander Liu kung paanong nakokontrol ng ating bida ang kanyang mga sundalo, at sinabi nga ni Shu na hindi niya alipin ang mga ito, pero may kontrata nga daw sila. Pero bigla namang sinabi ni Commander Liu na tumutugma talaga ang lahat, ang dating hari nga din daw ay ayaw magkaroon ng alipin, at mas pinipili ang kontrata tulad ng ating bida. Masyado nga ang tuwa ni Commander Liu, habang sinasabi na naulit ang mga nangyari sa nakaraang panahon, pero si Zhang naman ay nasabi na lang na mukhang lumala pa ang sitwasyon. Ilang sandali pa ay muling lumuhad si Commander Liu sa harap ng ating bida, at nakikiusap nga ito na magkaroon sila ng kontrata. Kaya naman masyado ang galit ni Shu kay Zhang, tinatanong nga niya kung ano ang mangyayari pag dumating ang panahon na malaman na ni Commander Liu ang katotohanan. Sigurado nga daw siya na papatayin siya ni Commander pag dumating ang panahon na yon. Pero sinabi lang naman ni Zhang na tanggapin na lang ni Shu ang kanilang kontrata, dahil kung hindi nga daw ay siguradong lalala pa ang drama, sinabi nga din niya na pwede namang ma-terminate ang contract nila kalaunan, kaya naman pumayag ang ating bida. Agad namang sinimulan ni Shu ang pagkakaroon nila ng contract, at hindi nga nagtagal ay natapos din ito. At matapos nga nito ay sinabi ni Commander Liu na magtutungo siya ng Cloud Ridge, upang tawagin ang lahat ng sundalo niya para magkaroon din ng contract sa ating bida. Sinabi nga din niya na matapos nito ay magiging commander na si Shu ng Wui Army at Qingsai Army. Pero tinatanong lang naman ni Shu kung kailangan pa ba talaga niyang gawin ito, at higit sa lahat ay kung papayag ba ang mga sundalo niya. Siyempre naman, wika naman ni Commander Liu, sigurado nga din daw siya na magpapasalamat ang kanyang mga sundalo sa ginawa niyang desisyon na ito. Sinabi nga din niya na malalaman nila kung ano ang kaluwalhatian na naghihintay sa kanila kalaunan.
Hindi ito kapani-paniwala, wika naman ni Zhang, hindi nga daw niya akalain na magiging miyembro nila ang ipinagmamalaking Qingzhai Army, maswerte kang masyado bata, wika pa nga niya sa ating bida. Bigla namang sinabi ni Commander Liu na mayroong kailangan na malaman ng ating bida, kaya agad na tinanong ni Shu kung ano ito. Sinabi nga ni Liu na sinundan sila ng mga elite mula sa Blackwing Army dito sa kabundukan, kaya matapos daw masakop ng mga ito ang Sunset at Weibei Pass, ay siguradong isusunod nilang atakihin ang kabundukan. Sinabi naman ni Shu na napag-isipan na nila ang patungkol sa bagay na ito dati, at sinabi nga din ni Zhang na malamang sa abutin pa ng 6 na buwan bago masakop ng Blackwing Army ang mga passes, pag walang reinforcement. Pero pwede ding mapaaga ang lahat, wika naman ni Commander Liu, dahil ang mga tao o nobles nga daw sa Weibei at Sunset Pass ay hindi tapat tulad ng inaakala nila. Ganun na nga din daw ang ibang nobles sa South Capital. Kaya naman tinanong ni Zhang kung ilang buwan sa tingin ni Commander Liu ang aabutin bago bumagsak ang Weibei at Sunset Pass, at sinabi nga ni Commander Liu na 3 buwan lamang. Kaya naman masyado ang gulat ni Zhang, hindi nga daw sapat ang 3 buwan upang matapos ang pagtuturo nila sa mga sundalo ng ating bida. Agad nga niyang tinanong si Shu kung pwede ba nilang itigil ang pagtuturo ng literacy at mathematics, upang makapag-focus sila sa training, pero hindi naman pumayag ang ating bida. Sinabi nga ni Shu na kailangang maging handa ang mga sundalo niya sa panibago o pagdating ng bagong era, pero ang totoo ay hindi siya makaka-earn ng negative points pag natigil ang pagtuturo ng literacy at math. Bakit tila hindi ko yata nauunawaan ang ibig mong sabihin, wika naman ni Zhang, kaya naman sinabi ng ating bida na yan ang dahilan kung bakit kailangang maturuan ang mga tao, upang mabawasan ang tanga sa mundo. Bigla naman siyang inakbayan ni Commander Liu, at sinabi na ang mga nagawa ni Zhang na achievement para sa nakaraan nilang hari, ay hindi sapat na dahilan upang maging bastos siya sa harap ng ating bida, o ng bago nilang hari. Putang inang merit yan, wika naman ni Zhang, sabay sabi na dapat ay pinatay na lang niya si Commander Liu sa Royal Capital noon. Bitawan mo nga ako, wika pa ni Zhang kay Commander Liu habang naglalakad sila, at tinatawag naman sila nila Dong Ye. Habang ang ating bida naman ay napabuntong hininga na lang din, at sinabi na masarap pala sa pakiramdam ang magkaroon ng mga ganitong tagasunod. Bigla naman sinabi ni Xiao Yu na nais niyang bumisita sa Weibei Pass, kaya napapatanong si Shu sa kung ano ang gagawin niya doon. At sinabi nga ni Xiao Yu na kailangan nilang mag-imbak ng pagkain, bago pa lumala ang digmaan dahil hindi pwedeng maubusan sila ng pagkain. Paano kung may high-level masters na nagbabantay sa Weibei Pass, isa pa ay nandun din ang Blackwing Army, wika naman ni Shu, na ayaw umanong mapahamak si Xiao Yu. Pero sinabi naman ni Xiao Yu na hindi kailangang mag-alala ng ating bida, dahil hindi naman siya gagawa ng kahit na anong gulo. Sinabi nga din niya na maghintay na lang si Shu sa magandang balita niya, pero ang ating bida ay hindi naman naniniwala na hindi magdudulot ng gulo si Xiao Yu sa kanyang pupuntahan. Makalipas nga ang 2 araw ay nakarating na si Xiao Yu sa Weibei Pass, at agad siyang nagtungo sa tindahan ng bigas. Dito ay tinanong niya kung gaano pa kadami ang bigas na meron sila, dahil nais nga daw niyang bilhin ang lahat ng ito. Pero sinabi naman ng tindera na wala na silang bigas, pero nilabas lang naman ni Xiao Yu ang kanyang pera, at tinanong kung bakit nagbubukas pa sila ng tindahan kung wala naman pala silang tinda. Nagsisinungaling ka, wika pa nga niya, at tinanong kung dahil ba ito sa isa lamang siyang bata, pero hindi nga daw problema ang pera. Pero sinabi naman ng tindera na nagkakamali si Xiao Yu, nais naman daw sana niyang pagbentahan si Xiao Yu, pero ang problema nga daw ngayon ay nagkakaubusan na din ng pagkain sa buong Weibei Pass. Paano yun nangyari, tanong naman ni Xiao Yu. At sinabi nga nito na mayroong traidor dito sa Weibei Pass, kung saan ay sinunog umano ang 2 bodega nila na imbakan ng bigas. Ang mga city guards at Dragon Rush nga daw, ay nagpadala na din ng mensahe sa mga kalapit na syudad upang humingi ng tulong, pero kahit saan ay wala silang mabili. Na-shock naman si Xiao Yu sa kanyang nalaman, at napapaisip nga siya kung dapat ba siyang magtungo sa mas malayo pang lugar upang bumili ng pagkain, o dapat ba na bumalik na lang siya at sabihin sa ating bida ang nangyari. Pero biglang sinabi ng tindera na kakaalis lang ng city guards upang mag-transport ng mga bigas, sinabi nga din niya na siguradong hindi pa sila nakakalayo. Kaya naman agad na nagpa-cute si Xiao Yu, at tinanong kung saang direksyon sila nagtungo. Makalipas nga ang 15 minuto sa kung saan ay makikita ang mga bigas na ito na binabantayan ng mga city guards. Kung saan ay nagrereklamo na nga din sila ng dahil sa sobrang pagod,
Kaya napapamura na lang din sila sa Blackwing Army, dahil kung hindi umano sa kanila ay hindi sila mahihirapan ng ganito. Pero sinabi naman ng isa na tigilan na niya ang pagrereklamo, dahil pag narinig siya ng kanilang commander ay siguradong pahihirapan siya, habang nakahawak sa kariton ng bigas. Nabiglang naglaho kaya naman masyado ang kanilang gulat, at habang napapatanong nga sila sa kung saan napunta ang kanilang kariton, ay masyado naman ang tuwa ni Xiaoyu sa ilalim ng lupa, with bonus negative points pa. Ilang sandali pa nga ay naiyak na din ng isang ito matapos mawala din ang kanyang kariton, at gayon din sa iba pang mga city guards. Kaya naman biglang sumigaw ang kanilang general na isang stage 2 cultivator, ito nga ay si Gao Shen, na sinasabing malamang sa Black Dragon Wing ang may kagagawan nito, kaya naman agad niyang pinaghanda ang kanyang mga sundalo upang protektahan ang mga kariton. Pero sunod-sunod pa ding naglalaho ang mga kariton, kaya sinabi ng kanyang mga tauhan na hindi nila ito mabantayan. Kaya naman pinag-utos nito na buhatin nila ang mga kariton, pero sinabi naman ni Xiaoyu na kahit ano pang gawin nila, ay hindi ito obra sa kanya, dahil ang mga tauhan niya ay nakatapak pa din sa lupa. Biglang ang nayanig ang lugar at nagsimulang gumuho ang lupa, pero naalala naman ni Xiaoyu na pinangako pala niya sa ating bida na hindi siya gagawa ng gulo. Kaya naman hinayaan na niya ang mga natitirang kariton ng bigas sa kanila. Tutal ay malapit na din naman daw mapuno ang kanyang space ring, at mas mainam nga daw kung babalik na siya. Pag-alis naman ni Xiaoyu ay inakala nila na gumana ang plano ni Gao Sheng, at sinabi nga nito na tigilan na nila ang sit-siten at magpatuloy na sila. Iniisip nga din nito na rare umano ang mga Earth-type element, at ayon nga sa kanilang intelligence ay mayroong noble sa Blackwing Army na mayroong ganitong abilidad. Kaya naman inaakala niya na madaming kasama ng mga masters ang Blackwing Army ngayon, at kailangan nga daw niya itong ipaalam agad sa kanyang Panginoon. Agad nga niyang pinatakan ng kanyang dugo ang talisman, na agad namang nagliyab, at ginamit nga niya ito upang makapagpadala ng mensahe. Samantala pagsapit naman ng hapon makalipas ang ilang oras, ay patuloy sila Gao Sheng sa paglilipat o travel ng mga bigas, habang ang mga lalaking ito naman ay pinagmamasdan sila. Andito na ang mga Dragon Rush wika pa nga nila, at sinabi ng isang lalaki na ang tanging misyon nila ay sunugin ang mga bigas, kaya isang malakas na pagsabog lang umano ang kailangan nila at agad din silang aalis. Pero ilang sandali pa ang nakalipas ay biglang pinagpawisan ng malapot ang mga ito sa kanilang nakikita, napapatanong nga din sila sa kung ano ang nangyayari, at kung bakit ang mga city guards ay binubuhat ang mga kariton, mukhang nasisiraan na sila ng ulo wika pa nga nila. Dahil nga sa mga kakaibang bagay na kanilang nakikita ay napagdesisyonan ng mga lalaking nakaitim na panoorin muna sila. Hanggang sa napansin ng mga ito na kaunti lang umano ang mga kariton na dala-dala nila, sinabi pa nga nito na dapat ay mahigit 50 na kariton umano ang dala nila. Malamang sa gumamit sila ng ibang ruta wika naman ng isa, at kung ganun nga daw ay malamang sa nalaman nila ang plano ng mga ito, kaya mas mainam kung umalis na lang muna sila. Pero bigla namang may sumigaw mula sa kanilang likuran, at na-shock nga ang mga ito matapos nilang makita ang isang stage 1 cultivator mula sa South State. Pagsapit naman ng gabi sa isang piitan, ay pilit nilang tinatanong ang lalaking ito kung saan nila dinala ang mga bigas na kanilang nanakaw. Sinabi nga din nito na maganda ang pagkakagamit nila sa Earth-type Awaken na cultivator nila, at malamang nga daw na mayroon din silang stage 1 cultivator na kasama, sabay tanong kung saan ito nagtatago. Pero nakikiusap lang naman ang lalaki na pakinggan ang sinasabi niya. Sinabi nga din niya na 5 lamang sila na nagtungo dito upang sunugin ang kanilang mga bigas. Pero bago pa nga daw nila magawa ang kanilang plano o misyon, ay nahuli na sila ng mga ito. Gayunpaman ay ayaw namang maniwala ng stage 1 na cultivator, at sinabihan lang niya ito ng matigas ang ulo, sabay tanong kung saan dinala ang mga kariton. Pero hindi nga daw sila ang nagnakaw, kaya sana naman ay pakinggan sila. Umamin na nga din siya bigla na sila ang sumunog sa mga warehouse, pero wala daw talaga silang alam sa mga nawawalang kariton. Tinatanong nga din ito kung bakit sila ang sinisisi sa pagkawala ng kariton, kung sila nga daw sana ang may gawa ay aamin naman siya. Sinabi nga din ng isang ito na na-torture na nila ang 5 nahuli nila, pero ang pagsunog nga lang daw sa warehouse ang tanging inaamin nila, at wala silang makuhang impormasyon patungkol sa mga naglahong kariton. Masyado naman ang galit nito, habang sinasabi na sinunog nila ang mga warehouse, tapos alam din nila ang ruta ng transportasyon. Mukhang matagal na nga daw nagtatago sa Weibei Pass ang mga spy na ito.
At agad ngang lumuhad ang general, at sinabi na 5 taon na sila sa Waybay Pass, sinabi nga din niya na miyembro din ng Dragon Rush ang mga ito, kaya pagkakamali daw niya ang lahat ng nangyaring ito, sabay hingi ng patawad sa kanyang nagawa. Kung ganoon ay 5 taon na mula nang mapagplanuhan ng Blackwing Army ang pag-atake nila wika naman ito, sabay sabi na malamang sa mas madaming pang spy ang nakahalo sa kanilang mga sundalo, sunod nito ay inutusan niya ang general na bumuo ng grupo ng mga elite, at siyasating mabuti ang kanilang mga sundalo, sinabi nga din ito na sinumang mapagdudahan nilang spy ay patayin na nila kaagad.